Magandang umaga mga kaibigan, mga kaisda. Napanood nyo na ba ang episode 1 ng ating Something's Cooking kung saan po tayo ay dumayo sa Talim Island at doon nga po tayo po ay nagluto ng tinatawag po nilang pinugutang hipon, no? Gamit nga po yung endemic species na hipon doon po sa bayan ng Binangonan sa May Rizal. At ngayong araw naman po tayo ay dadayo naman sa lalawigan ng Laguna, particularly sa bayan po ng Cavite. At dahil nalaman nga po natin na mayroon din pong endemic species doon at atin din pong tuklasin, atin din pong alamin ano po yung mga ginagawang luto, no, ng mga taga roon sa endemic species na iyon. Atin pong alamin mamaya kapag nandun na po tayo sa bayan ng Cavite. Kaya alina, samahan nyo na ako. Okay, magandang araw po muli mga kaibigan, mga kaisda. Tulad ng sabi ko po kanina, tayo po ay dadayo sa bayan ng Cavite para po sa ating episode 2 ng ating Something's Cooking. At ngayong umaga nga po ay ating makakasama si Nanay Wilma. Si Nanay Wilma po ay ang pangulo ng samahan ng mga mamimiwas, no, dito sa Lumut Lake. Ang tawag po ng kanilang samahan ay BLL or Biyaya ng Lawa ng Lumot. Opo. At nandun po yung ilang mga kasamahan. Sila po ay mga namimiwas at sila po ang magtuturo sa atin ngayon. Particularly si Nanay Wilma po ang magtuturo sa atin ngayon kung ano po ba yung ating lulutuin. Nanay Wilma, bumati po kayo sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga kasamahan, sa mga taga-munisipyo, sa LGU, at saka sa aming Ma'am Mabel. Magandang umaga po. Tanghali na pala. Tanghali na. Alas 12 na pala. Kami po ay magluluto ng biya na galing dito sa aming lawa na ang sabi ay ginanga na may gata. Lalagyan pa ng talbos. Opo, ang tawag po ay Ginangang biya na may talbos, may gata. ginangang biya na may talbos at may gata. Opo. Yun. Ang mga sangkap po nito ay bawang po, luya, luyang puti po, luyang dilaw, paminta po, At saka asin. asin. Masarap po yung pasong-paso sa paminta. Okay, Tiram po dapat natin damihan po yung paminta. Oho, tsaka po asin. Estimate lang po nila na yan, kung gaano Opo. kadami yung asin. Pagkatapos po noon ay ilalagay din po natin yung suka. Ito po pala ay Nay, atin po munang lulutuin sa suka. Ano, tama po ba? Opo. Okay, kaya lalagyan na po ng suka. Opo. Gaano po karami na? Sabihin nyo lang. Uti-uti po ang paglalagay. Ayan, sabihin nyo lang po kung tama na. Pwede Sige na po siguro. Siguro na po, pwede na. Okay. Pakukuluan pa. Sige, pakukuluan daw po natin ito. At dito po natin siya ilalagay. Itatabi na po natin itong inilabos natin na talbos ng Kamuting kahoy kamuting kahoy. po. Ito po. Okay, sige. So ito po ay atin pong pakukuluan muna o lulutuin muna siya sa suka, no? Bago po natin siya hahanguin at lulutuin sa gata kasama po nung Talbos ng kamuting kahoy. So yung isa pong magandang ingredients nga po niya dito ay yun nga pong talbos ng kamuting kahoy. Ano? Ito pong magdadagdag din sa lasa at sarap ng ating lulutuing ginataang biya na may talbos ng kamuting kahoy. Okay, sige po Nanay, habang atin pong inaantay na ito po ay maluto sa suka, pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung gaano na po ba katagal, no, yung ganitong klase ng luto po dito sa biya, dito po sa inyong barangay? Ay basta po yan ay walang ibang niluluto kundi simula nang ako'y maging tao, ganyan na po ang niluluto. So ganun na po Ginama. katagal, Oo, no? oo. Ibig sabihin po nun, simula pa siguro sa inyong mga Sa mga ninuno po, opo. ay mayroon na pong ginataang Ganitong, biya. oho. At yun namang pong biya ay noon pa rin po Ay ay sa pool nakikita pong meron na. dito. Oho. Mayroon na po dito sa Oho. Lumut Lake. So matatawag po natin siya na endemic Opo. or native po siya. Makikita po siya dito sa lawa ng Lumut. Lumot. No?
So, yun mga kaibigan, mga kaisda, na narinig po natin na ang biya nga po ay native or indigenous Opo. species, endemic dito po sa Lumut Lake. So, nanay, paano po ninyo hinuhuli? Nabalitaan ko po kanina, yung kayo po sa samahan ay halos lahat po kayo ay nanguhuli nitong biya, no? Oho. So, ano po yung inyong mga ginagamit para po mahuli yung biya? Ay di may kawil po, ang pain po namin hipon. Hipon din po ang ginagamit na pain, no? Opo, Gamit lamang opo, ang kawil. At opo. sa inyo pong observation, nanay, mayroon po bang pinagbago yung halimbawa yung dami at yung laki nung nahuhuli ninyong biya dito sa lawa over the years na Ano mga po, 'pag experience? summer po, 'pag papuntang summer, April, March, madawi po. April and March Opo, pero 'pag Mayo, paubos na po 'yun hanggang sa ngayon po uli nagsisimula ang dawi. So nagsisimula na August. naman ngayon Opo, na maraming nahuhuling biya. opo. So maliban po doon, mayroon po bang mga na kinakaharap kayo na problema patungkol nga po sa dito sa biya? Mayroon po bang mga nag-illegal? Sa tingin niyo po ba kumukonti or dumadami ba ang Naunti po at marami pong nangunguryente. Buti nga po't yung ibang nangunguryente ay napagsabihan ko na. Opo, pero ibig sabihin po dito sa lawa ng Lumut ay mayroon pa ring mga nag-iiligal, Meron po, gumagamit ng kuryente meron pa po. para po mahuli nila Oho, yung kaya nga po ako'y nag-request ng ID para kami may power. Kung kami makahuli sa tabing dagat, meron kaming ipe-present na ID. papakita. Opo. So Opo. kayo po pala ay deputized din, fish Oho, warden, oho. Ay, kumbaga, galit bantay po ako dun lawa. sa namimimiwas kami, wala kaming nahuli at pala'y nakuryente na. So mga kaibigan, mga kaisda, yun po yung isang layunin ng ating programa, ano, na maipakita at maipromote yung mga magagandang bagay or mga sustainable ways or pamamaraan ng panghuli ng isda, lalo yung ating mga indigenous na species, no? Tulad nga po ng biyak. Nabanggit po ni nanay kanina, mayroon pong mga iilan, no, na gumagamit ng mga pinagbabawal na gamit sa paghuli ng biyak na siyang nagdudulot din ng Pagkaubos po. pagkaubos ng mga indigenous species natin tulad ng biyak. So, kaya po natin ginagawa ito para i-promote na dapat pangalagaan natin, dapat ay sustainableng pamamaraan ng paghuli ng isda lamang yung ating gagawin. Kasi tulad ng biya, ito po ay mayroong matagal na, no? Matagal Opo, na opo. na nandito sa lugar at siya din pong isa sa mga pinagkukunan ng livelihood, source of livelihood at pagkain na rin ng mga Oho. naninirahan dito sa palibot ng lawa. Kaya mahalaga po na atin pong pangangalagaan at protektahan yung mga indigenous species po natin. Okay, so mga kaibigan, mga kaisda, yun nga po, nakwento nga po ni Nanay Wilma, no, yung mga problema din, no, na kinakaharap nila dito sa Lumut Lake, tulad nga po ng mga illegal fishing practices, may gumagamit ng kuryente. Maliban po nanay sa kuryente, ano pa po yung Yung mga pong dala, yung iniiitsa. dala Yung po, dala. yung net po siya? O para pong ganun. Ano pong klase yung pag-operate nila nung dala? Iniiitsa po kapag ano, malayo po ang nahahayo ng dala. Ay, dala po ang maliliit. So pino po, ibig sabihin pino Para po po yung ganun mata. malapino. Tas ang nanggaganon po naman hindi taga rito, dayunan. So sa ganung pamamaraan po ay nahuli po lahat nung Oho, yung pong maliliit dala maliliit. lahat. Kaya dala kasi dala Dala lahat. lahat. Dala lahat nung kanyang madadaanan, Oho, pati yung maliliit. oho. So mga kaisda, isa din po yun sa mga hindi sustainableng pamamaraan ng paghuli ng isda, no? Kasi ibig sabihin, kahit po yung maliliit ay Dala nahuhuli nila. na, hindi na po natin siya binigyan ng pagkakataon na lumaki para makapangitlog at magkaroon ulit ng kapalit, no, yung mga nahuli Kaya po nating isda. nauubos ay. Kaya Madaling nauubos. maubos. So yun po yung mga kadahilanan bakit nauubos. So sana yun po din po yung ating i-address, no? Tulad ni Nanay Wilma, sinabi niya kanina, siya po ay deputized fish warden din, na mayroon silang kapangyarihan din na para manghuli or hulihin yung mga nag-iiligal. So yun po yung mga ating activities kasama ang mga lokal na pamahalaan at mga samahan ng mga mangingisda para po sa pagbantay at pagprotekta sa atin pong lawa. Okay? So ito pong ating niluluto ngayon na
na biya ay niluluto lang muna siya sa suka at antayin po natin na kumati or matuyuan. Matuyo yung suka, saka po natin siya lulutuin sa gata. Okay, Opo. nice. So, balik na po tayo dito sa ating niluluto na Biyang luto may na po gata. sa suka. Oo. So, ang gagawin po natin ngayon ay lalagyan na siya ng gata. Pero, uunahin po natin itong talbos ng kamuting kahoy. No, so, Parang nakalatag ito po sa tayo. ilalim. Oo, ilalatag siya. Gagawin siyang banig. No? Babanigan. Babanigan ang biya. Babanigan ang biya nitong talbos ng kamuting kahoy. Para sa iba siguro, no, parang hindi nila alam na itong talbos ng kamuting kahoy ay ginagawa din ng gulay. Marami din pong gamit ito at ito po ay nakikita lamang sa ating palibot kaya hindi po magastos kumbaga itong atin pong ginagawang luto na ginataang biya dahil nga po nasa palibot lamang yung ating mga ingredients. Okay, so nailatag na po natin yung talbos ng kamuting kahoy. Ang susunod po nanay ay ipatong po natin yung niluto natin sa Hindi kaya pwede pong igano na lang para hindi nadurog. itaob na lang. Oo. Sige. Patong po natin yung biya na niluto natin kanina sa suka. Para yung ingredients nasa gitna. Ang style daw po nito ay ating pataob. O yan. Yun. Yan na po siya, yung ating biya na niluto sa suka kanina at nakapatong nga po siya sa hinilabos din na talbos ng kamuting kahoy. Ngayon nanay, lalagay na po natin yung gata. Ibuhos niyo po nay para po masimulan na po natin siyang lutuin muli sa gata na. At yan na po yung final process ng atin pong pagluto nga ng ginataang biya. Mga kaisda, ito na po yung ating ginataang biya. Nilagay na po natin yung gata. So, Nay, ano pong ating gagawin sa susunod? Antayin lang po ba natin? Antayin natin kumati para lasang-lasa. Opo. Ito po ba hindi natin tatakpan? Ano? Hindi po. Oo, kasi pag atin po siyang tatakpan, yung Lalabnaw gata yung po gata. ay Mm-mm. actually parang mamumuo. Yung mamumuo yung gata at lalabnaw. Hindi siya masarap. Kaya hayaan lang po natin siyang Kati. magkati o maluto yung gata. Saka po natin titikman mamaya. Oo. Okay, so mukhang masarap nga po itong ating nilutong ginataang biya na may talbos ng kamuting kahoy. Masarap pa po din yung mustasa. Pwede rin daw Pwede po rin na po yung mustasa. Oo, pwede rin sa Oo. halip na talbos ng kamuting kahoy, pwede rin gamitin yung mustasa. At iba pa no, iba pang gulay siguro pwede rin natin pong experiment 'yon. At ang mahalaga nga po doon ay mayroong dagdag, no? Opo. Pandagdag doon Opo. sa ating niluluto. Okay, Kaya so nakulo na po. antayin na lang po natin na maluto at babalikan po natin siya mamaya para po ating tikman. Okay, nanay, gusto ko lang po ikwento din sa inyo na yung ginamit po natin na asin ay produkto po ng isang kooperatiba or samahan din no, ng mag-aasin sa Timonan sa Quezon. Sila po ay sinusuportahan din ng gobyerno na para mas mapalago pa o mapadami pa yung kanilang produksyon ng asin. At ito nga po ay isa sa kanilang gawa, no? At ito din po yung ginamit natin sa ating pagluluto. Ang tawag po dito ay nung association ay Caridad Ilaya Multipurpose Cooperative. Ang paraan po ng paggawa ng asin na ito ay yung niluluto. No? Niluluto naman po siya, nanay. So, pinopromote lang po namin dahil yung asin po ay under na rin po sa pangangalaga ng BFAR o ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At layunin nga rin po natin na mas mapataas pa yung produksyon ng asin kasi nga po nanay, malaking porsyento ng ginagamit natin na asin sa kasalukuyan ay ini-import natin. Kaya naman nating mag-produce, bakit pa po tayo mag-import? No? Kaya ito po ay isa sa mga produkto ng kooperatiba o samahan na atin na pong natulungan. Ayos Ito na na. po. Ayos na. Masarap. Masarap po. Approve. Masarap.
Okay mga kaibigan, mga kaisda, atin na pong tikman yung atin pong ginataang biya na may talbos ng Kamuti po. kamuting kahoy. At kasama ko pong titikim ay yung mga miyembro ng BLL. No, sila po ang huhusga kung masarap po ba o hindi. Okay, so tikman na po natin. Paano po ba ang ano nito? Lagyan natin dito. Okay, sige. Uubusin. Okay, sige. So, tikman na po natin. Boodle fight. Boodle fight style. Sige mga nanay, tikman na po natin kung masarap po ba yung aming Kain na. lutong ginataang biya na may talbos ng kamuting kahoy. Masarap. Okay, sige mga kaibigan, mga kaisda, confirmed, masarap po yung ginataang biya na may talbos ng kamuting kahoy. At sa punto pong ito, gusto ko pong magpasalamat sa atin pong mga nakasama sa araw na ito, ang miyembro po ng BLL or Biyaya ng Lawa ng Lumot. Makikita po nyo, halos mga kababaihan po yung miyembro ng samahan. At sila nga po ay kapartner natin sa pangangalaga ng lawa. No? At para masigurado natin ay yung future generations ay meron pa pong mga biyang makikita o matitikman. At salamat din po sa Cavinti Tourism Operators at sa Camp Tralala, no, na nagpagamit po sa atin ng kanilang facility para po dito sa ating second episode or episode 2 ng Something's Cooking!